Hello, hello, hello. Lalong-lalo na sa mga DDS dyan. Hello, hello sa inyo. Ito opinion ko lamang. Sabihin na nating konting pag-a-analyze sa mangyayari sa impeachment case ni Sara Lustay. Hindi naman ako political analyst. Ito ay opinion ko lamang. At kung may gusto kayong sabihin or may maidagdag or may ipaliwanag sa aking sasabihin, bukas po ako at willing po akong mag-accept ng inyong ibang opinion. Kumbaga, opinion mo, opinion ko, pakinggan natin. Ito, si Digong ay nasa dahig na kulong. Si Leila de Lima na pinakulong ni Digong nakalabas na, tumakbo na at nanalo na. So ngayon, si Leila de Lima ay magiging prosecutor sa impeachment case ni Sara Lustay. Okay? At ito namang si Congressman Luistro ng Batangas na pinahiya ni Sara Lustay nung kampanya, pasok din sa banga. So, ibig sabihin, sa 12 na prosecutor, original prosecutor, ay dalawa ang naligwak. Subali ang pinalit ay si Leila de Lima at si Chel Diokno, which is, yung dalawa na yan ay magagaling na abogado. Okay? Ngayon, sa mga senador, nandyan si Bongo, si Bato, si Marcolita, si Robin Padilla, si Amy, si Villar, and the rest. Okay? Sa tingin nyo ba, yung mga senador na yan na nabanggit ko, bubuto ng no? Hindi. Alam niyo kung bakit? Itong si Bongo, kahit na nasa PDP laban, magkaawayan sila ni Inday Sara. Hindi niya kinampanya si Bongo, hindi ba? At itong si Amy Marcos, trinidor niya nga yung kapatid niya. What more, mag-tridor siya sa kay Inday Sara. At itong si Manny Villar, Camille Villar, na in-endorse ni Sara Lustay. Sa tingin nyo bubuto yan ng no? Hindi. Kasi may mga business yan. May mga business ang mga Villar na dapat nandun sila sa Senado. Ngayon, kung buboto si Camille Villar at yung kanyang kapatid na si Villar sa no, tapos na ang kanilang career sa next election. Magagaling ngayon ang mga millennials at mga Gen Z na mga botante. Itatatak nila yan sa kanilang mga kokote kung sino ang bumuto ng no. Magagaling, matatalino ngayon ang mga botante. Except lang sa mga DDS na mga bobo. Etong si Marcolita, 100% no. Si Robin Padilla, 100% no. Si Mr. Stone, Bato de la Rosa, 50-50 din yan. Alam nyo kung bakit? Trinidor niya nga si Mig Suberi. How much more itong si Sara Lustay? At wala na silang magagawa itong mga Duterte. Bakit? Wala na yung kanilang ama. Nandun na sa dahig. Hindi na yung mga kalabas. Itong si Bongo,
may potential siya na manalo for vice president. Kung tatakbo siyang vice president. Pero kung president, 50-50. Di ba? So, kailangan niyang pabanguhin ang kanyang pangalan. Alam niyo yon. At kahit na mag-no si Bongo, si Bato de la Rosa, si Amy Marcos, si Villar, yung dalawang Villar, at itong si Cayetano, wala nang magagawa yung mga Duterte. Wala nang sisingil sa kanila. Bakit? Yung puno, yung ugat, nandun na sa dahig, nakakulong, wala nang magagawa. At doon na gigisahin ni Laila de Lima at ni Congressman Loestro and the rest of the prosecutor kung saan niya dinala ang kanyang confidential fund, saan galing ang mga pera na pumapasok sa kanilang mga bank accounts. In short, mga kawatan. Ang magagawa na lamang ni Sara Lustay is mag-resign to save her family at masave ang kanyang career, or hintayin niya yung kanyang impeachment day kung saan mai-impeach siya at mawawalan siya ng mukha na iharap sa mga tao na siya ay Queen of Kawatan. Family ng mga kawatan, ang pamilya Duterte. At ang galing-galing nilang mag-focus, mag-brainwash sa mga tao. Ngayon, doon natin aabangan ang pinaka-exciting na kabanata ng pamilya Duterte sa impeachment case ni Sara Lustay. Kaya kayong mga DDS dyan, support lang kayo sa mga Duterte. Manatili kayong mga bubo. Yun lang. Bye.